Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito ang Kabanata 6 sa Aklat ng Marcos. At pinamagatan ko po itong sa Diyos walang imposible. Sa Kabanata 6, tinukoy dito ang kapangyarihan, awa at pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa gitna ng kawalan ng pananampalataya ng ilan. Nagsimula ito nang hindi siya tanggapin sa sarili niyang bayan sa Nazaret. Ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, pagpapagaling at paggawa ng mga himala. May 3 puntos po akong nais ibahagi sa inyo. Ang una, ang himala ng pagbibigay. Sa Marcos 6:30 hanggang 40, ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, utos ng Panginoon. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inuutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at pinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakaupo pa sila ng 12 kaing. Nakapuno po sila ng 12 kain. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. So makikita po rin, mababasa po natin dito yung sitwasyon nila na gabi na, maraming tao at walang pagkain. So ang Panginoong Hesus na nagbibigay solusyon, gumamit siya ng 5 tinapay at 2 isda at pinakain ng lahat. So sino po nga ba ang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda? Ito po ay ang isang batang lalaki na mababasa po natin to sa ibang aklat na ipinakita po dito na ang isang batang lalaki na nagpakita ng kababaang loob at handang magbahagi ng kakaunti niyang pagkain at ginamit iyon ng Panginoong Hesus upang pakainin ang libu-libong tao, isang himala ng pagpaparami ng biyaya. So, meron po tayong aral na matututunan po rito. Mula sa maliit na bahagi na ibinahagi ng batang iyon, na itong batang ito ay hindi nagdalawang isip, kundi ibinahagi na yon. Maaaring isipin ng batang ito para na lamang sa kanila yung 2 pagkain na yun, at yung 5 tinapay. Pero ibinigay niya iyon. At ito yung ginamit ng Panginoong Hesus na nagbigay o nagparanas ng himala sa maraming tao. Ipinapakita nito na kahit maliit na bagay ang ating maibigay, kapag ibinigay natin ito ng buong puso, kayang palaguin at pagpalain ito ng Diyos. So itinuturo po sa atin dito na kahit kaunti lang ang meron ka, kayang paramihin ito ng Panginoong Hesus. Ibigay mo ang nasa iyo at siya nang bahala. At siya ang magtutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Ang Panginoong Hesus ang tutugon sa lahat ng ating pangangailangan kung magtitiwala tayo sa Kanya. Kahit ang mga bagay na tila maliit, ay gagamitin niya para maibigay ang kasapatan sa atin. Ang kailangan nating gawin ay magtiwala sa Kanya kahit na tayo ay sa palagay nating walang-wala. Patuloy tayo magbigay sa Kanyang gawain. Sa Panginoon, maging tapat tayo sa pagbibigay dahil ang lahat ng yan ay nakikita niya at hindi niya bibiguin ang lahat ng tapat na nagkakaloob sa Kanya. Pangalawang puntos, huwag kang matakot sa gitna ng bagyo. Sa Marcos 6:47 hanggang 52, nang gumabi na, nasa laot na ang bangka at siya na lang ang naiwan, nakita niyang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan na lang sana niya, pero nakita niya ang mga tagusunod niya na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila at nagsigawan dahil ang akala nila ay multo. Pero agad nagsalita si Jesus. Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Ang sitwasyon na makikita natin dito ay malakas ang hangin at hirap sa pagsasagwan ang mga alagad sa dagat. So, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Lumakad siya sa tubig, papunta sa kanila. Ang paglalakad niya sa tubig ay tanda ng kanyang pagiging Diyos na may kapangyarihan kahit siya na may kapangyarihan siya. Ipinapakita niyang walang hangganan ng kanyang kakayahan at siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Nang matakot ang mga alagad, sinabi ng Panginoong Hesus, ako ito, huwag kang matakot. Ipinapaalala niya
na kapag kasama natin siya, wala tayong dapat katakutan kahit sa gitna ng unos o panganib. Ngunit hindi pa lubos na nauunawaan ng mga alagad kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Kahit nakikita na nila ang himala ng Panginoong Hesus, ay mayroon pa rin silang pagdududa. Kaya sila nakaramdam ng takot. Ipinapakita nito na ang pananampalataya po ay isang proseso. Unti-unti pong lumalalim habang nakikilala natin ang Panginoong Hesus. So alalahanin po natin na sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga bagyo sa buhay, kapag tila tayo ay nag-iisa o nahihirapan, ang Panginoong Hesus ay laging handang tumulong upang palakasin ang ating loob. Ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang sa presensya niya. Sabi ng Panginoon, ayon sa ating nabasang talata, ako ito, huwag kang matakot. Tandaan po natin na sa gitna ng problema, hindi ka nag-iisa. Kaya huwag kang matakot dahil siya ay dumarating sa tamang oras upang palakasin ka at tulungan. Ang Panginoong Hesus ay kasama lagi po natin sa gitna ng unos o pagsubok. Ang pangatlo naman po, sa Panginoong Hesus ay may kagalingan. Sa Marcos 6:54 hanggang 56, pagbaba nila, nakilala agad si Jesus ng mga tao roon kaya nagmadali silang pumunta ang mga tao sa mga karating lugar, inilagay sa mga higaan ng mga may sakit at dinala kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. Kahit saan siya pumunta, sa nayon, sa bayan o sa kabukiran, dinadala ng mga tao mga may sakit sa gitna ng mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Nagmamakaawa sila kay Jesus na kung maaari pahipuin niya ang mga may sakit, kahit man lamang sa laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nakahipo ay gumaling. So, ito po ay nangyari ang pagpapagaling na ito sa lugar ng Genesaret. Ayon sa ating nabasa, ang sitwasyon nila ay dinala nila ang mga taong may sakit sa Panginoong Hesus. So dito ay pinapakita nila ang kanilang pananampalataya na kahit mahawakan lamang nila ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, ipinakita rin nila ang pananampalataya na ang kanilang tunay na taus-puso, ang kanilang paniniwala na sila'y pagagalingin ng Panginoong Hesus kapag nahipo lamang nila ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. So dito, mahalaga po na dito po na ipinakita po rito na ang paghipo na ay mahalaga at nakita po at naranasan po nila ang himala. Kundi pinapakita rin po rito yung pananampalataya, pananalig ay may kapangyarihan kapag tayo po ay may paniniwala na gagaling tayo. At ito po ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang naging resulta, lahat ng humipo sa Kanya ay gumaling. Ang Panginoong Hesus po ay nagmamalasakit at handang tumulong sa lahat. Hindi niya pinipili kung sino ang lalapit sa Kanya. Lahat ay Kanyang tinatanggap. Kaya ang pananampalataya ay daan sa kagalingan. Ang mga taong gumaling ay hindi dahil sa simpleng paghipo lamang, kundi dahil sa pananampalatayang may pagtitiwala. Kaya lumapit po tayo sa Panginoong Hesus sa oras ng ating pangangailangan, handa siyang tumulong. Tulad ng mga taong nagdala ng mga may sakit, dapat din tayong lumapit sa ating Panginoong Hesus. Ano man yung nararamdaman natin, sa physical man yan, emosyonal o espiritual. Sa Panginoong Hesus ay may pagdudulot ng pagbabago at kagalingan. Sa Kanya ay may pag-asa at may bagong buhay. Tandaan po natin, sa Kanya siya ay tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan at ang kailangan lang natin ay may pananampalataya. Siya ay mahabagin, laging handang tumulong at ang sino mang lumapit sa Kanya na may pananampalataya ay tiyak tatanggap ng kagalingan at ng biyaya. Lumapit sa Kanya ng pagtitiwala at tiyak mararanasan natin ang Kanyang kapangyarihan. Ang conclusion sa Lucas 1:37, sapagkat walang imposible sa Diyos. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos kahit mukhang walang pag-asa. Sa Kanya ay may pag-asa. Ang mga plano ng Diyos ay lampas sa pangunawa ng tao. Hindi natin kailangang maintindihan lahat dahil may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin maunawaan. Pero ang kailangan natin, gawin natin ang magtiwala sa Panginoon sapagkat may pag-asa sa bawat sitwasyon. Ang Diyos ay lagi may paraan kahit sa mga pagkakataong tila sarado ang mga pintuan.
Sa Lucas 1:37 ay ito isang paalala na walang hanggang kapangyarihan, kabutihan, katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako at ang lahat ay posible sa Kanya. God bless everyone!